Sunshine, blue skies. Gotta cry. Man, it's supposed to cross my feel the pain, oh yeah. Listen, I love you. Night sounds strange. Hindi ako makatulog. Kasi natutuwa akong sundan yung apat na magpipinsan. Magbabike daw sila. Ito, ano sa'yo? Hindi ko kaya matakas. Ito, yun ang iyo. Ito ako. Pera! Ito kay naman. Ito, ito akin. 3 taon. Kalahin nyo, 3 taon ang hinintay ng mga kabataang ito bago ulit sila nagkita-kita mga magpipinsan. Babaan mo. Kailangan ko babaan yan. Nung umalis kami sa Pilipinas 3 years ago, maliliit pa yung mga yan. Ngayon, mga binata na. Lalo na si Carl, tsaka si Jayron. Siya ang mag-ano kung pwede nang sumunod. Johan ha? Makinig kay kuya, okay? Sobrang saya nilang tingnan. Hindi ko mapigilan na titigan sila habang naglalaro. Ito yung unang pagkikita after ng 3 mahabang taon ng mga magpipinsan. Para nakikita ni Kuya Carl lahat. Ingat! Enjoy! Dahan-dahan lang kuya ha? Nakakatuwa. Ayun na. Oops! Bago pa ako tuloy ang magdrama, punta muna tayo sa realidad ng buhay. Paano nga ba ang realidad ng buhay ng isang international student kasama ang kanyang pamilya bilang bagong dating sa Canada? Lumapag sila dito sa Calgary noong Monday ng gabi. Kaya nakapahinga lang sila ng konti pero wala silang choice kung hindi bumangon para maasikaso yung mga dapat asikasuhin kapag lumapag ka na dito, Canada. At ang inuna na nga namin noong araw na yon ay ang pag-check sa apartment or apartment hunting. Pero syempre, para makarent ka ng isang apartment, ang requirement nila ay ang makapag-open ka ng bank account. Kaya yun na rin agad ang sinunod namin. Pumunta kaagad kami sa bangko para makapag-open sila ng bank account. At ang ginamit na lang muna nila ay yung address namin. At dahil sayang ang oras, siniksik na rin namin ang pagkuha nila ng mobile number. So on that same day, sinamahan ko sila sa Chinook para makakuha ng SIM cards. At mabuti na lang dahil mabilis lang naman ang activation dito, meron na kagad silang contact number na magagamit sa lahat ng mga lalakarin nilang dokumento at mga poprosesuhin nila dito sa Canada. Morning guys. Solo traveler ako ngayon. Wala akong kasama. At kagagaling ko lang dito sa Costco nagpagas. Pupunta kasi ako ngayon sa sa Toyota ulit kasi schedule na ng maintenance ni Bullet nitong Highlander. Tapos sinabay ko na rin yung pagpapakabit pakakabit ako kasi namin to ng nung running board or parang step board ba. Yung mga bata kasi nahihirapan pag umaakyat kasi nga itong sasakyan ay mataas. Siyempre bitin sila, maliliit, di ba? Kahit naman ako eh. Tapos ngayong araw na to medyo busy pa rin. Kasi nga simula nung dumating sina Lawrence, yung kapatid ni Joyce nung itong week na to, nung Monday night. Ang dami naming ganap kasi sinasamahan ko sila sa sa mga kailangan nilang lakarin. Hanggang sa ngayon, lilipat sila ngayon doon sa ngayon yung move-in date nila doon sa apartment. Malapit lang din dito sa bahay naming tinitirhan. Yung nakuha nila na apartment, no. Ngayon yung move-in date nila at saka yung inspection. So kaya ako na lang ang nagpunta dito sa Toyota ngayon kasi si Joyce, sabi ko sa kanya, siya na yung sumama sa inspection. At least kami alam na namin yung mga titingnan ba, yung mga pipicturan, yung mga ino-note.
upon inspection para pag tinurn over yung ano, pag nag-move in sila, maayos na, 'di ba? Ngayon sila magmo-move in, kaso yun ang isa pang marami pa rin kaming nasikasuhin kasi wala pa silang mga gamit. Yun ang isang problema. So yun, naghahanap ng mga free sa marketplace. Kaso yun nga, ang isa pang problema, kapag masyadong malalaki, hindi na magkakasya dito sa sasakyan. So kailangan pa namin mag-arkila. Pagdating ko sa Toyota, pagka na-check-in ko tong sasakyan para sa maintenance, ihatid nila ako pa uwi sa bahay. Kasi sabi ko ganun na lang gawin nila, ihatid na lang nila ako kasi nasa 4 hours yata ang gawaan nito. So ihatid naman daw nila ako, sagot na nila yun. Ngayon pag uwi ko sa bahay at 1 PM, kami naman ni Mami aalis na naman kami, papunta na naman ng malayo, northwest, kasi ngayon yung kuha ng salamin niya at ngayon din yung yung check up ko ng mata para malaman din kung kailangan ba ng salamin o ano. So yun, samahan niyo ako at on the way na ako papuntang Toyota Charles Glen. 2,000 years later. Dito na tayo sa Toyota at ang daming nakabook ng PMS ngayon. Ito na yung babae. Baka lang. So yun na nga, dahil abutin nga doon ng 4 hours yung maintenance kasama yung pagkakabit nung running board na pinapakabit namin, hinatid na nila ako sa bahay gamit to at feel na feel ko naman maging pasahero. Minsan lang makipagmaneho, nagbike ako, sinundan ko sila dito sa apartment na chine-check nila. Ay, hindi nga pala ako makakapasok. Oh, nagkapirmahan na. So, may titira na. Hindi na sa kalsada. Si ate, nag-work sa Avenue Living. Si ate Jen. Si Jennifer. Thank you kay ate sa smooth na transaction. Ayan, thank you. Dahil wala pang mga gamit nga yung mag-asawa, yung pamilya, ito kami sa Goodwill. Magtitingin kami dito kung anong mga pwedeng mabili na mabubuhat namin. Tara. Basing araw yan. Pagkagaling sa Toyota, naghanap ng kama, naghanap ng mga mga mabibiling gamit sa bahay, furnitures para doon sa pamilyang dumating. Ngayon naman, nandito na naman kami sa eye care. Sa Kukunin ko na yung aking kukunin na niya yung kanyang salamin. Ako naman magpapa check up kung may mata, problema kung may na ba. problema para malaman kung masasalaminan din o ano. kasi may insurance, sakop naman ng insurance. Sana naman okay. Wala naman sana problema. Hopefully. Yun, kapag balik na mamaya sa bahay, maglilibot na naman kami. Oo. Hindi na tatapos ang namin. Araw. Ang Sulit kaikikot mong sulit. sa Calgary. Buti na lang si Mami, nakalive nga ngayong Friday. Ako naman, galing sa trabaho kagabi, wala pa akong tulog. Wala ka ng tulo. Wala, hindi na nakatulog. Kaya namamaos na ako Nararamdaman ko na Tapos, tulungan namin sila maghakot kasi okay na yung bahay nila. Tapos yun na, turnover na yung Oo. susi. So pwede na sila maghakot mamaya. So mamaya papakita natin sa inyo. Tutur namin kayo dun sa apartment Lilipatan na lilipatan na nina Lawrence nung pamilya ng kapatid niya. Ah. Yun, see ya. Ito na, salamin niya. I have question. If this one has a problem, then I need a replacement. You can replace it. How much is that? No. Oh, okay. What do you mean problem? Like because it sometimes it turns green. Yeah, A greenish. little bit dust starts Da- sticking to it. Yeah. Yeah, bring it by, we can replace them. Okay. It's good. Okay. You see good with it? Jack. It doesn't look good with her. Can we try it outside? Labas ka dito, tumingin ka sa mata. Ayun, nagbabago na siya. Nag-a-adjust yan. Halika. Tara na. Nag-a-adjust kasi yan. Oo, nag-shade. Ayun, nagbago siya. Tinry nila yung UV light. Inilagay. Ito. Ay, hindi kita. Ayan na yung dark.
Oo. Kasi pinatamaan nila ng UV light. Nag-dark siyang ganon. So, yun ang ibig sabihin na napoprotektahan niya yung mata mo from UV lights. So, ano na siya? For UV protection. At the same time, ano yan? Progressive. At the same time, yung transition. Yan. Kaya medyo ano siya. Pricey. Pero, still, wala naman kaming binayaran. Wala kaming binayaran kasi ay Sakop ng insurance. pinag-combine namin yung insurance ko at insurance niya. At ako naman ang check upin mamaya. Dito pipiliin ko. Versace. Bakit napakaganda yan yung glass to? Kasi nagtutok siya. Pag ipinatong ko na sa lamesa. 2,000 years later. Pick upin na namin si Bullet. Nasaan kaya si Bullet? Ayun. Nasaan na yung stepboard? Parang hindi ko makita. Ayun, meron na sa gilid. Ayun, sa gilid. Hindi mo halata masyado, no? Oo. Ayun. Kasi yung dating wala, ganyan ang itsura. Pero nung meron na, ayun. Dati, parang ganito siya. Na mataas. Ngayon, ayun siya. Hindi halata, ano? Hindi halata. Galing. Ay, ang ganda. Parang ang ganda ng tungtungan, ah. Hindi naman din sa kabila. Yun, no? Okay. Makakaabot na kami. Ayaw. Ready? Yun. Kaya nga. Ready? Ha? May tungtungan na. Ganda. Sarado pala yun, ano? Oo. Naisip ko may siwang sa ilalim. Wala pala. Yun Ayun lang. ang linisin mo. Ilinisin talaga. Kailangan ilusot maigi yung Para ano. hindi magkalawang. Oo. At ayun sila, oh. Sama-sama kami dito, dalawang sasakyan. Nagkasya sa ang sakay ng malaking naming sasakyan, si Lawrence lang ang tao, at saka ako. Tapos lahat ng gamit nila kumasya na. Tapos yung mga bata, ayun, doon kay mami sumakay sa kotse. Ayun na, naghahakot na si Jeron. Oh, Kuya Carl, tara na maghakot. Sa labi lang. Johan, mag-abang ka na lang sa labi. Doon ka na lang mag-ano. Hakot, mga kapatid! Buhat. Oo, yan, oh. Ano? Ayan muna, Kuya Carl, sabay na. Silang dalawa, oh. Anak ng mga pagulong. Bubuhatin namin yung mga kahon. Lipat bahay, gang! Lipat bahay, gang! Ay, pabigyan mo kay Gerald. Yan. Tulong-tulong sa pagsulong. Finally, namob na rin ang mga gamit na mga sugod bahay. Bukas, kapag ano naman. Ayun, no? Ito yung ano nila, pinaka-living room nila dito. Tour! Pasok na tayo sa kanilang unit. Welcome! Welcome! Ayun. Pagpasok mo, Saan bang meron dito? ito sa left side, Pagpasok ng pinto sa left side. walk-in pantry. Uy, ang laki naman ito. Walk-in pantry. Sobrang laki naman ng pantry na to. Hindi lang to pantry. Storage na nga talaga. Storage talaga siya. Kasama na yung mga jacket. Ha? Bukod pa yun? Yeah. Uy, yung ano. Ito, namumove din to. Ang laki. Para kang naka-hotel o may salamin. Oo. So, ibig sabihin, ito talagang para sa mga stocks lang talaga. Mga food. Wait lang na. Tutor lang tayo, tour. Nasaan switch nito? Ilaw. Hihilahin mo. Oh. Yun. Okay. Tapos, ito sa left side. Oo, sa left. Pagpasok, Sa right side naman, pagpasok, kitchen. ito yung kitchen. Ito yung kanilang ano, oven. 4 na burner. Tapos, ito lababo. Malaki din.
Malaki din yung space dito. Yan. At marami sila ditong lagayan din. Oo, maraming storage. Storage. Yun, oh. Ito yung fridge nila. Basta pag Mas maliit ito, kaysa dun sa usual. Kalimutan lagi ang exhaust. Lagi kang magbubukas ng exhaust kasi sarado kayo dito. Mas maliit siya sa usual. Pero kasi laki lang nito yung nasa amin sa basement. So ito yung sa kanan pagpasok. Pag dumiretso ka, ang bubungad yung 2 kwarto. Ito yung isa. At ito yung isa. Halos magkasing laki lang ang kwarto, no? Dito naman yung washroom. May gumagamit. May bathtub. Kailangan nyo ng curtain. Sa Dollarama na lang kayo bumili. Yan, no? Uy, ang linis ng salamin. Ang laki pa, oh. Grabe na yung pagod ko. Grogi na ako. Yan. At pag diretso dito, sa right side, yung living room. At ito yung kitchen kanina. Ay, wala silang dating basurahan ng nabubulok. Walang lalagyan. Oo nga, no? Hanapin natin yung isa. Oo, no? At ito naman yung view sa... Mamaya na ba tawag sa ganyan? Ayan. Huy! Baka tumalong ka, Bea! Kasi dyan! Sige, tumalong ka dyan. Tigong ka dyan. At least may ilabas niyo si Bea dito. May hangin. Bea! Bea! Pag nahulog ka dyan. O kaya lona. Parang lona. Pero yung tatakpan mo. Yan, no? Yung mga bata naglalaro doon. Wako, oh. Dami mo ng kalaro. Parang may party lahat. Habang wala pang kama, naghahanap pa kami. Nag-iisip pa kung paano pagkuha sa mga pipick upin. Airbed muna sila. Parang kami nung unang ano namin, naka-airbed lang din kami araw-araw. Tuwing umaga, lumalambot. Bobombahan ulit. Yan. Diba? Sa una lang yan. Ganun talaga eh. Yun guys. So yun na nga. Wala na nga akong natirang lakas. Dahil simula kagabi magdamag hanggang ngayon maghapon, wala pa ako naitulog kahit yung katiting. Galing ako sa... Time na nag-ipat tayo. Oo nga eh. Gantang-ganta rin. Galing ako sa work kagabi, tapos diretso na umaga. Ang nangyayari kasi, ang dami naming lakad kasi yung lakad namin na yun, naiset na namin noong pa. Yung appointments namin na yun, nakaset noong pa. Even yung before pa dumating sina sina Erica, sina Lawrence. Tapos yun, ngayon nandito kami sa Jollibee. Kasi malilibre si mami ng Jollibee sa mga bata. At doon kami magdi-dinner sa bagong nilipatang apartment ng pamilya ni na Lawrence. So, para hindi naman sila malungkot doon. Kasamahan namin silang mag-dinner. Pero uwi na rin kami mamaya sa bahay. Finally kanina, anong oras ba yun? Nakapag-move in na sila doon sa kanilang nakuhang apartment. 10:30. So yun nga palang ngayon, yun yung pinakita ko sa inyo na apartment na yun. Ano nga pala yun? Magkano pa doon, May? Sa kanila. Oo. 2 bedroom. 2 bedrooms. 2,001 yun pero may promo sila ngayon. May discount. Oh, kaya ano siya? 2,1 mahigit yun. Naging 2,100 1,800? pero naging 1,800. 300 discount. Oh, 1.8. So kasama doon yung pet na 330 ano? 30. Pero malala doon kapag halimbawa meron silang sasakyan. Halimbawa meron na silang sasakyan. Kapag gumamit na sila ng parking, magpa-parking fee pa sila ng 70 on top of the rent na babayaran nila. Pero ang catch naman doon, ang maganda doon, kuryente lang ang babayaran nila sa NMAX and yung kanilang tubig at saka gas ay tubig at heater nila kasama na sa monthly rent. Oo, electricity lang talaga yung babayaran nilang utilities na separate. Yun. So finally makakapagsimula na sila. Ayun na, ready na yung chicken namin. So gutom na talaga din kami. So see you guys. Dito na kami kakain sa sahig dahil walang lamesa.
Kain na na. Oh, pila. Ayuda. Think how I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues.